Biyahing Kapitolyo, sabay-sabay, tara na. Kwento ng bawat bayan, ang kalingang laging nariyan. Tiwala na inilaan, talino at puso, yan ang ating puhunan. Sa kalsada ng pag-asa, may direksyong malinaw. Sama-sama, lakad tayo sa hakbang ng lalawigan. Ikaw ang kabalikan. Biyaheng Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay abot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Tungo sa serbisyo, Kapitolyo. pusong Batanggenyo. Talino at puso. Sa bawat kilometro ang ating tinatahak, may kwento ng pag-asa at pagbabago. At sa bawat stopover, serbisyong may puso ang hatid namin sa bawat Batanggenyo. Sa ating bawat pagbiyahe, may dalang bagong pag-asa. Mas malapit, mas mabilis, at mas pinatibay. Ito ang bagong mukha ng ating ugnayan. Halina't samahan niyo kami sa ating espesyal na episode po ngayong araw sa opisyal na programang pangradyo ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas, ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso. Ayan, magandang umaga Batangas. Ako po ang inyong lingkod, Tala Cabello. Hello, good morning po. Ako naman po si Almira Elaine Baler. Ngayong araw nga po ang unang biyernes ng buwan ng Hulyo. At speaking of una, noong nakaraang Miyerkules nga po ay pinagdiwang po natin ang unang taon ng panunungkulan ni Governor Vilma Santos Recto sa kanyang pagbabalik sa paglilingkod bilang gobernador ng Batangas. Yes, tama ka dyan kasamang Almira. Isang taon nga po ng serbisyong may talino at puso. At sa loob ng isang taon niyang panunungkulan, hindi po tumigil si Governor V sa paghahatid ng mga programang tunay po na napakikinabangan ng bawat Batanggenyo. Isa na nga po rito ang Capitol on Wheels kung saan nagtungo ang pamahalaang palalawigan ng Batangas sa bayan po yan ng Malvar upang tuparin po ang pangako ni Governor V na ilapit po ang serbisyo ng Kapitolyo sa bawat Batanggenyo. Yes, kasamang Tala, kung matatandaan nga po natin sa kanyang 100 days report ay ibinahagi po ni Governor V ang inisyatibong ito upang mas maging madali at mas mabilis na maabot ng ating mga kababayan ang iba't ibang serbisyo ng Kapitolyo. At dito nga pong July 1, 2026, matagumpay na naisagawa ang ikalimang rollout ng ating pong Capitol on Wheels na ginanap nga po sa bayan ng Malvar na nasabi nga po ni Kasamantala. Patunay lamang po ito na tuloy-tuloy na sinasakatuparan ng pamahalang panlalawigan ang pangakong serbisyong mas malapit sa mamamayan. Yes, kaya naman po ngayong araw, sa atin pong espesyal na episode, atin pong babalikan ng mga naging kaganapan sa ikalimang rollout po ng Capitol on Wheels sa bayan ng Malvar. Kasama nga po ang iba't ibang serbisyong hatid sa ilalim ng Hearts Program ni Governor Vilma Santos Recto na nakatuon po syempre sa kalusugan, edukasyon, agrikultura, infrastruktura, turismo at serbisyong panlipunan para po sa bawat Batanggenyo. Dahil isa sa pangunahing prioridad ni Governor V ang kalusugan, makakasama po natin si kasamang Nurse May sa isang tour ng Mobile Medical and Dental Clinic. Panoorin po natin ito. Alam nyo ba na hindi na kinakailangan bumiyahe ng malayo para sa mahalagang diagnostic services? Akala nyo ordinaryong truck lang? Think again! Dahil sa loob ng Mobile Medical and Dental Clinic ng Capitol on Wheels, isang kumpleto at makabagong health facility ang naghihintay para sa bawat Batanggenyo. Tara, silipin natin! Ang mobile clinic na ito ay dinisenyo upang mailapit ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa bawat Batanggenyo. Pagpasok pa lang, mapapansin na ang malinis, maaliwalas
at organisadong loob ng klinik para maging komportable ang bawat pasyente. Unahin natin ang mobile x-ray. Dito isinasagawa ang digital x-ray examination upang makatulong sa pagtukoy ng iba't ibang kondisyon tulad ng mga problema sa baga, buto, at iba pang bahagi ng katawan. Sunod naman ang ECG o electrocardiogram. Isang mabilis, ligtas, at painless na pagsusuri na sumusukat sa electrical activity ng puso upang makatulong sa pagtukoy ng irregular heartbeat at iba pang posibleng kondisyon sa puso. Sa pamamagitan ng mobile X-ray at ECG clinic, mas inilalapit ang serbisyong medikal sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar na limitado ang access sa diagnostic services. Mas mabilis na serbisyo, mas madaling access, mas malusog na mga Batanggenyo. Ito ang serbisyong hatid ng inyong pamahalang panlalawigan ng Batangas. Halina't samahan niyo akong libutin ang ating mobile dental clinic. Pagpasok pa lamang, mapapansin natin na kumpleto ang mga kagamitan na kailangan para sa ligtas at maayos na dental consultation. Sa pamamagitan ng mga kagamitang ito, naibibigay ang mga pangunahing serbisyong dental tulad na lang ng dental consultation, oral examination, tooth extraction o yung pagbubunot ng ngipin, dental cleaning o yung oral prophylaxis, at pagbibigay ng tamang oral health education upang mapanatiling malusog ang ating mga ngipin. Kaya tandaan, alagaan ang inyong mga ngipin at samantalahin ang mga serbisyong hatid ng ating mobile dental clinic. Dahil sa lalawigan ng Batangas, ang dekalidad na serbisyong dental mas pinalalapit sa bawat Batanggenyo. Talino at puso. Talaga nga namang kahanga-hanga ang ating Provincial Mobile and Medical Dental Clinic na hatid po yan syempre ng Provincial Health Office. Sinigurado po ng ating mahal na gobernadora katuwang po ang PHO na ito po ay moderno at handa sa kagamitan upang matugunan po ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Yes, kasamang tala, yung mga kagamitan nga na karaniwang nating nakikita sa mga actual clinics ay matatagpuan na rin ngayon sa ating mobile medical and dental clinic. Patunay na kaya ngang dalhin ang dekalidad na serbisyong medikal direkta sa mga Batanggenyo. Yes, ayan, syempre po, bukod naman po sa ating Mobile Medical and Dental Clinic, isa rin po sa mga tampok na serbisyo ng Capital on Wheels ang pagbibigay po ng mga minor surgical procedures at sa pamamagitan po nito, mas nagiging mabilis at mas accessible ang agarang gamutan para po sa mga simpleng operasyon o medical na pangangailangan nang hindi na po kinakailangan bumiyahe pa sa malalaking ospital. Narito po, panoorin natin. Una po, ako po may bukol sa likod. Ito po may 15 years na pong dinadala. Ito po ang pagkakataon ito na may mission po sila dito sa Malbar. Kaya po ako ay naglakas loob ngayon pong patingin. Hindi naman po ito sadyang sumasakit, kaya lang po. Ang pagkakataon po talagang ito na po. Dumating po na noon ay may mga mission din. Hindi ko rin po na opera kasi po ang aking mga anak ay kaliliitan. Hindi po ako makagawin sa trabaho. Yan. Kaya ngayon po may pagkakataon ako ngayon na mapatanggal ko po ang bukol ko sa likod. Dahil una po, libre po ang operation at may gamot pa po. Maraming salamat po una po sa mga doktor, mga staff po ng mission pong ito. Maraming salamat po. At lalo na po, maraming salamat po kay Governor Dilma Santos sa Capital on Wheels po. Maraming salamat po. Talino at puso. Kasamang Almira, nakakatuwang isipin na meron tayong mga ganitong services para sa ating mga mamamayang Batanggenyo. At nakakatuwang isipin na, alam mo yun,
ininda niya yung 15 years na bukol niya bago pa man siya makapagpa-opera dahil nga sa kakulangan ng pera. Pero dahil nga po meron tayong Capitol on Wheels na hatid po ng pamahalaang palalawigan ng Batangas, syempre po sa pangunguna yan ni Governor Vilma Santos Recto, ay yung mga ganito pong minor surgeries ay natutugon na po o nabibigyan na po ng pansin. At syempre nga yung mga katulad niya ay natutulungan po natin. Oh, at malaking tulong 'yun kasamang tala kasi hindi na nila kailangan lumayo pa at nandiyan na lumapit na ng kusa sa kanila itong surgery na to at pupunta na lang at peperma na lang sila para maisagawa itong surgery na makakatulong sa kanilang kalusugan. Yes, at hindi lamang yon kasamang Almira kasi meron din po itong libreng gamot pagkatapos po ng surgery. So hindi lamang po yon doon lamang natatapos yung Capitol on Wheels natin, kundi meron pa pong pabaong gamot para po sa inyo. At syempre, bahagi naman po ng E sa Hearts program po ni Governor Vilma Santos Recto ang pangangalaga po sa kalikasan. Kaya naman po, alamin natin ang mga serbisyong hatid ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office para po sa mga Malvereños. Bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong sa pangangalaga ng kalikasan, isinagawa ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pangunguna ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office o PGNO ang pamamahagi ng 500 forest at fruit-bearing seedlings sa mga residente dito sa bayan ng Malvar. Layunin ng programang ito na hikayatin ang mas maraming mamamayan na makaisa sa pagtatanim ng mga puno bilang ambag sa pangangalaga ng kapaligiran, pagpapalawak ng mga luntiang lugar at pagtatuguyod ng food security sa ating mga komunidad. Kasabay ng distribution ay ang pagbibigay ng tamang kaalaman at gabay sa wastong pagtatanim at pangangalaga ng mga ito. Kabilang ang tamang pagpili ng lugar, pagdidilig, paglalagay ng pataba, at mga hakbang upang mapanatiling malusog ang mga punla hanggang sa tuluyang lumaki ang mga ito bilang ganap na puno. Binigyan din ng tanggapan na hindi nagtatapos ang programa sa simpleng pamimigay ng mga punla. Patuloy nitong hinihikayat ang mga benepisyaryo na alagaan at subaybayan ang kanilang mga itinatanim upang matiyak ang mataas na survival rate ng mga puno at ang pangmatagalang tagumpay ng programa sa pamamagitan ng sama-samang pagtatanim at responsableng pangangalaga sa mga punla. Inaasahang mas maraming puno ang mabubuhay at lalago na makatutulong sa pagpapabuti ng kapaligiran at pagbibigay ng pagmatagalang benepisyo sa kasalukuyan at sa mga susunod na henerasyon. Talino at puso. Ayun, at napakalaking bagay nga po ang mga serbisyong hatid ng PGNRO sa ating Capitol on Wheels. Dahil bukod nga po sa mga nabanggit na ni kasamang Nurse May na ang mga pinapahamahagi po nating fruit-bearing and non-fruit-bearing trees ay maaaring magsilbing panimula ng kanila pong kabuhayan para sa ating pong mga kabayan. O kaya naman po, maaari pong makatulong sa pagpapaunlad ng kanilang mga taniman at kapaligiran. At syempre, binibigyan din tayo ng tips ng ating PGNRO sa tamang way ng pagtatanim ng ating mga fruits at saka mga halaman. Kasamang Almira. Tsaka alam mo, libre talaga lahat ng yan. Lahat po ng services natin sa Capitol on Wheels ay libre po at walang babayaran. At syempre po, ginawa po ito para po matulungan natin yung mga mamamayan natin, lalo na po sa mga liblib na lugar o sa mga malalayong lugar para po hindi na po sila pumunta sa Kapitolyo dahil magkano nga ba naman ang pamasahe, di ba? Tsaka yung oras mo, yung pagod mo, minsan yung iba uma-absent pa, makapunta lamang sa mga, or kumuha lang ng papeles, mga ganon. Pero itong Capitol on Wheels natin, malawak o madami yung natutulungan. Syempre sa loob lamang yan ng isang araw. Oo. At nung papunta nga tayo, maalala ko na, nung papunta tayo ng Malvar, sa location natin sa arena, madaming naglalakad ng mga Malvareños, nilalakad lang nila papunta dun sa venue. At sobrang laking tipid na nun sa kanila kasi talagang ilalakadin mo na malapit lang sa inyo, and then yung services na kinakailangan mo andun na lahat and more kasi hindi lang isang service ang iyong pwedeng puntahan kundi
hanggat kaya mong pumila, pwede kang kumuha ng service na kailangan Yes, mo. tama ka dyan. Hindi nga lang po isang services, pwede po ito maging 3, 5, kayo po ang bahala. Depende po kung ano pong kaya ng oras sa loob po ng isang araw. At yung mga services nga katulad nitong sa PGNRO, napakasimple po nito pero napakalaking bagay po para sa atin pong mga mamamayan dyan po sa Malvar. Dahil nga yung nasabi mo nga kanina, yung tinatanim nila ay pwede yung makukuha nila sa PGNRO, pwede nila itong itanim pa at mamunga pa po ng mamunga. Malay mo, pwede gawing kabuhayan Oo. at may tips pa kung paano Yes. palaguin ito, 'di ba? Sobrang benta talaga niyang sa PGNRO natin. Na talagang Oo, parang ang wala dami pang alas pumupunta. 8, talagang may pwede na po Oo. kaming kumuha ng halaman. Ganun, Tsaka malapit na. panahon ng pandemic, 'di ba? Yung mga plantitas natin. Yes. Yan kasi yung diyan nagsimula yung pangangalaga natin sa mga halaman. Nagkaroon tayo ng parang time para isipin ano nga ba yung pwede nating maging mga tanim sa ating mga bakuran. At yun nga po, nakakatuwang isipin na dito sa Capitol on Wheels, may ganitong simpleng bagay, pero may impact. Yes. And sa kapaligiran natin, sa kalikasan natin. Siyempre, at yan naman po, para naman nga po sa isang matatag na turismo sa lalawigan naman po ng Batangas, nakikiisa nga din po ang Provincial Tourism and Cultural Affairs Office sa Capitol on Wheels upang maghatid naman po ng napapanahong serbisyo. At ang mga impormasyon po kasabay po ng paglaban sa paglaganap ng mga online booking scams sa lalawigan. Kaya panoorin naman po natin ang ulat ni kasamang Jane. Kasama sa serbisyong inihahatid ng Capitol on Wheels ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ang pagpaparehistro ng mga tourism establishment. Bilang bahagi ng layunin nitong mapalakas ang turismo at maprotektahan ang mga turista laban sa online booking scams. Sa pamamagitan nito, direktang dinadala ng Kapitolyo ang registration services sa bayan ng Malvar upang hindi na kailangan bumiyahe ng malayo ang mga negosyante at mas mapadali ang kanilang proseso. Ayon kay Miss Steph Landicho Ona, Dito po sa atin, sa lalawigan ng Batangas, marami na po ang nabibiktima ng mga kumakalat na fake Facebook page ng scam ng mga turista o ng mga individuals na gusto pong pumunta dito sa lalawigan. Usually, ito po yung nagkukunwari ng mga official Facebook page ng mga resorts, hotels at iba pang mga napupuntahan dito po sa lalawigan. At minsan, sila ay meta-verified din. Marami po ang nabibiktima nito dahil ng pinapakita o talagang ini-encourage po nila, ini-entice yung mga turista sa kanilang mga too good to be true na mga offers. Minsan 50% off, minsan sobrang mura na ang daming freebies, maraming meals na kasama, no, na parang ito po ay talagang sale na yung kanilang presyo, no, para sa mga turista. And usually ang gagawin nito ay talagang personal message, no, at mabilis silang mag-reply sa mga nag-i-inquire sa kanila. Ganun din yung kanila pong mga accounts, no, para sa payment, no, ay parang totoong account o banking account ng kanila pong ng isang resort establishment. Ang pamahalaang panlalawigan po ng Batangas through our office PTCAO ay nagre-remind sa lahat po ng turista, sa lahat ng mga gustong pumunta po sa ating lalawigan na mag-ingat, doble o triple ingat po sa pagbubook ng mga resorts and hotels dito po sa lalawigan. Always verify those Facebook pages. Maaari po kayong tumawag sa aming tanggapan. Maaari rin nyo pong i-check ang naka-pinned post doon para sa mga PTCAO registered and DOT accredited na mga establishments kung saan nandito na mismo yung link sa kanilang mga official accounts. Also, maaari din po kayong tumawag sa mga respective city and municipal tourism offices ng lalawigan. Ingat po para yung ating hard-earned money, no, na isinave natin for our vacation kasama ang ating mga mahal sa buhay ay magamit natin talaga at masulit kapag nandito na sa lalawigan ng Batangas. Sa huli, inaasahan ng pamahalaang panlalawigan na sa pamamagitan ng Capitol on Wheels, mas magiging accessible ang mga serbisyo para sa mga tourism establishment kasabay ng pagpapatatag ng ligtas, lehitimo at mapagkakatiwalaang turismo sa Batangas. Jane Ilarmo Ilagan para sa isang matatag na Batangas. Talino at puso. Ayan,
Ayan, matapos nga po nating mapanood ang ulat, malinaw na pinapakita nito na patuloy po ang pagsusumikap ng PTCAO at ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas na protektahan po ang ating mga turista laban po sa mga online booking scams na patuloy pong nararanasan sa ating lalawigan. Kaya naman po tunay na mahalaga ang ganitong paalala at impormasyon kasamantala dahil nakakatulong ito upang mas maging mapanuri at maingat ang publiko sa pagpili ng mga booking platforms at accommodations. O kasamang Almira, kasi nakakatakot na rin naman sa panahon ngayon na ang dali ng AI, ang dali na ipeke lahat ng mga dokumento, sites, yes. ng mga pictures. Syempre, kailangan magdoble ingat tayo kasi imbes na bakasyon, sakripisyo yung at saka perwisyo yung madadat nga natin pag po hindi tayo nag-ingat. At syempre sa tulong nga po yan ng PTCAO na registered establishment po natin ay makakatulong po ito para suriin natin, makita natin kung ano nga po ba yung mga legitimate na mga establishments dito po sa lalawigan ng Batangas. At malaking tulong yon kasamantala na may makikita ang mga ating pong, di lang mga Batanggenyos kasi ang makakita niyan pati mga ating mga bakasyonista na nagnanais na bumisita dito sa Batangas para tayo ay maging safe yun nga sabi ni Ma'am Steph na maging safe ang ating bakasyon. Pag-travel at Yes. bakasyon dito sa Batangas. Syempre gusto rin naman natin na i-promote na dito po sa Batangas, protektado po kayo. At dito po sa Batangas ay magkaroon po kayo ng tiwala na pumunta. At yun nga din, isa pa sa mga nakakatakot na sabi nga ni Ma'am Steph at syempre nung nakaraan ngang press release ay tungkol nga dito sa blue tick o ito yung check mark na Yes. makikita katabi ng profile ng mga scammers. So yung mga scammers ngayon, Pwede na sobra maging pong gagaling legit, na. oo. Oo, totoo yan. Kasi miski yung mga followers nila, madami. Tapos may blue tick pa. So aakalain mo, okay, legit na to. Yung iba pa, napepeke yung mga permits, pati yung ID. So, ito pong PTCAO registered establishment po natin. Isa po ito sa way para makatulong po sa inyo na i-double check po before booking. Yes. Ano po? Oo. At kung maaari nga po, kung tayo po ay nalilito sa atin pong pupuntahan na resort, halimbawa po, ay pwede po tayong i-check po natin sa list po ng ating pong PTCAO registered na establishments po natin. And dahil nga po sa ating pong patuloy na sinusulong po natin itong ating ating programa Ating ng Capital on ito. Wheels ay mas nagiging accessible pa nga Yes, po sa oo. ating mga kababayan, lalo na nga po sa mga malalayo o yung mga medyo hindi nila alam kung paano nga ba mag-registered o hindi nila alam yung mga ways or steps para nga po maging registered at accredited dito sa ating PTCAO. Pero dun po, makakapagtanong po kayo mismo kapag po lumapit po sa inyo ang Capital on Wheels para po sa inyong mga katanungan or kung meron pa po kayong impormasyon na gusto malaman. At hindi lamang yan kasamang Almira dahil magkakaroon din tayo or kapag nag-register ka, may kaakibat na yung mga meron na yung trainings na kasama. Yes. So, hindi lamang basta magre-register ka na accredited ka, meron pa po kayong trainings para po sa ating mga business owners. Ayun. At sa tulong nga po ng agarang aksyon ng pamahalaan at ng pakikipagtulungan po sa publiko, mas mapapalakas po natin ang isang ligtas, maaasahan at mas maunlad na turismo po dito po sa Batangas. Ayun, at bukod nga sa ating mga government services ay nandyan din po, hindi naman po dyan nagtatapos ang ating mga serbisyong hatid sa ating Capital on Wheels dahil nakiisa rin ang iba't ibang national government agencies upang maghatid ng kanilang mga programa at serbisyo sa ating mga kababayan. Narito nga po ang aking ulat. Sa layuning ipagpatuloy ang paglalapit ng mga serbisyo ng pamahalaan sa mga Batanggenyo, umarangkada naman ang Capital on Wheels sa bayan ng Malvar kung saan nakibahagi ang iba't ibang national government agencies. Kabilang sa mga kalahok na ahensya ang Land Transportation Office, National Bureau of Investigation, Professional Regulation Commission, Philippine Health Insurance Corporation, Pag-ibig Fund at ang Philippine National Police. Nakibahagi rin ang Department of Trade and Industry, Department of Labor and Employment, Batangas Province at DESTA na naghatid ng mga programa para sa kabuhayan, employment opportunities, skills manggagawa. Samantala, ang Department of Agriculture, Bureau of
Fisheries and Aquatic Resources at ang Philippine Coconut Authority Batangas at Cavite ay naghandog naman ng mga serbisyong nakatuon sa agrikultura, pangisdaan at pagpapaunlad ng sektor ng niyugan. Nakiisa rin ang Department of Environment and Natural Resources, Department of Science and Technology, Batangas Province, Department of Information Communications Technology, Department of Education, Batangas Province, at ang Philippine Ports Authority. Sa pamamagitan po ng Capitol on Wheels, mas nailapit ng pamahalaan panlalawigan ng Batangas ang mga pangunahing serbisyo ng gobyerno sa bawat mamamayan upang maging mas mabilis, mas maginhawa at mas accessible ang pag-avail ng mga ito. Tintiyak din ng pamahalaan panlalawigan na magpapatuloy ang programa sa iba pang bayan at lungsod sa lalawigan upang mas marami pang Batanggenyo ang makinabang sa mga serbisyong hatid dito. Ako po si Almira Elaine Baler, nag-uulat para sa isang matatag na Batangas. Talino at puso. Ayan, talagang napakarami pong serbisyong hatid ng ating mga national government agencies sa Capitol on Wheels po. Bukod nga po sa mga konsultasyon at iba pang frontline services, namahagi rin po ang Department of Environment and Natural Resources o yun ngang ating tinatawag na DENR na mga seedlings na maaari pong itanim sa ating mga bakuran bilang bahagi po ng pangangalaga sa kalikasan. Ayun, at sobrang nakakatuwa ngayon kasamantala kasi talagang ang dami. Ang dami din nagpunta din Daming pumunta, sa booth oo. nila na DNR kasi talagang nung narinig ng mga ating mga Malvareños na meron na mimigay ng mga halaman, ng mga seedlings, talagang dumumog ang mga tao doon sa ating Yun pala yung booth. pinipilahan. Yes. Nakikita ko kasi sa picture, sabi ko parang ang daming pila nito. Ano bang services meron dito? Oo. 'Di ba yung mga halaman, seedlings, madali lang kasi siya, mabilis din kunin. Yes. Kasi wala masyadong tanong, kukuha ka lang naman. Ayun. Oo, at yung mga may time ata na nakakuha ako ng seedlings. Talaga? Oo. Sis? Chikahan. Nasana? Oo. Tinry ng mother ko na itanim yun. At ngayon, nakukuha na kami mga tomato. Ang Ang laking, cute, ang nakakatuwa. laking tulong nun talaga. Kasi bawas na yun. Bawas na yun sa mga isip. Ay, kailangan ko pang bumili ng tomato. Diba? na- Imbes na pupunta, yun nga Sobrang yung sinasabi laking ko, tulong simple nun. lang siya, pero ang laking impact. Imbes na pupunta ka pa sa malls para nga mag-check o bumili Yes. ng mga, ano bang tinanim nyo? Yung kamatis. Kamatis, Oo. meron na doon. Yes. Kukuha ka lang ng seedlings at natututunan mo pa kung paano nga ba magtanim. Nakakatulong ka pa sa ating mga kapaligiran. At healing pa ang Tama, pagdidilig. healing. Totoo yan. All in one po yan. At bukod nga po sa ating seedlings at ating mga halaman, tampok din dyan ang pakikiisa ng Philippine Coconut Authority na namahagi ng dekalidad ng coconut seedlings at saplings. Malaking tulong po ito sa ating mga magsasaka at maging sa mga pamilyang nagnanais po na magsimulang magtanim ng niyog bilang dagdag na pinagkakakitaan sa ating pong hinaharap. Ayun. At tuwan-tuwa din ako dyan kasamantala talagang ang mga ngiti ng mga Malvareños nung hawak-hawak na yung halaman dito tapos may coconut dito. Medyo nainggit po ako. Parang gusto ko din. Oo, gusto ko din pumila. Nasa loob kasi ako nung time na yun. Yes, at hindi nga din lang tayo makakapag-focus ka talaga. Kasi as much as possible ay tayo ay ma-cover natin lahat. Pero yung makita natin na ang daming nakikinabang sa ating serbisyong hatid ay ang laking bagay na. At saka nakikilala na yung Capitol on Wheels. So Yes. nalalaman na nila na meron po tayong mga ganitong serbisyo sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas na pwede nyo pong i-avail. At pwede po, at bukas po ito para sa lahat ng Batanggenyo. At maidagdag ko kasamantala, pinakamabenta din dyan sa pilahan ay yung PRC, which is yung pinakamalapit sa atin is sa Laguna pa, kung di ako nagkakamala, Laguna or Santa Rosa. At meron talaga, mga nadayo talaga na mga magpapa-renew na mga kababayan natin na napila doon sa PRC at may time ata talaga na from ibang bayan, hindi na nakapag-intay sa bayan nila, pumunta na kung saan, sa Malvar, nung araw na yun. Alam mo, tama ka dyan. Kasi nung last time nga na in-interview natin, sabi nila, ay ayoko na humamasahe. Meron na daw po dito na malapit. Tapos hindi ko na kailangan pang bumiyahe. Yun yung mga sinasabi nila. Tapos kokonti pa daw yung pila. Yung iba kasi para makakuha ng PRC, sobrang aga nilang gumising talaga. At saka magsuspend talaga ng isang araw doon. Totoo, may nakalaan na isang araw para lang kumuha ng mga services na ito na ino-offer natin sa Capitol on Wheels. Pero mabalik ko lamang ito sa PCA natin
nakakatuwang isipin na sa unang pagkakataon, nakasama po natin ang PCA. Yes, unang beses at talaga namang mabenta. Ubus agad ang Oo. coconut. Kita ko. Ayun. Yes, at patunay ito na ang Capitol on Wheels po o yung mga services po ng Capitol on Wheels ay iba't iba po or naiiba po. Depende po syempre yan sa pangangailangan po ng ating mga Batanggenyo. Yes, at i-clarify ko lamang po, ang malapit daw po is Lucena. Hindi Ayun, po Lucena. Laguna. Ayun, maraming salamat po sa ating pong watcher. Yes, at alam mo, sa kabuuan, ang Capitol on Wheels ay patunay lamang po sa patuloy po na pagsusumikap ng pamahalaang palalawigan ng Batangas na mailapit nga po ang mga pangunahing serbisyo ng bawat Batanggenyo. Mula po yan sa kalusugan, syempre kalikasan, turismo, agrikultura at kabuhayan na syempre po nakaangkla ito sa Hearts Program ni Governor Vilma Santos Recto na layunin pong matiyak na serbisyong may malasakit, may puso at tumutugon sa tunay na pangangailangan ng mga mamayang Batanggenyo. Ayun, at sa tulong nga po ng iba't ibang national agencies, kapartner po ang ating provincial offices, mas nagiging mabilis, epesyente at mas accessible ang serbisyong pampubliko. Lalo na po para sa mga kababayan po nating nasa malalayong komunidad. Mula nga po sa ating medical services, environmental programs, hanggang sa ating pong livelihood at agricultural support, dama ng bawat Batanggenyo ang presensya ng pamahalaan panlalawigan ng Batangas sa atin po sa Batangas. Tama yun. Kasi dapat po ang serbisyo nararamdaman. At lagi namang sinasabi ni Governor Vilma Santos Recto na ang serbisyo po para sa mga Batanggenyo ay para po sa Batanggenyo. Lahat po ng ginagawa nating ito ay para po sa ating Batanggenyo, para po sa ikabubuti at ikauunlad po ng Batangas. Kaya naman ang Capitol on Wheels po ay hindi lamang isang aktibidad kundi isang konkretong pagsasakatuparan po ng serbisyong direkta, inklusibo at may tunay na malasakit para po sa bawat Batanggenyo. At yan nga po ang naging kaganapan sa ating 5th rollout po yan ng Capitol on Wheels. Sa atin pong mga katiwala, kung nais nyo pong pakinggan muli ang aming episode ngayong umaga, maaari nyo po itong balikan sa amin pong Facebook page, ang Batangas PIO po. I-like na po kayo at mag-follow na rin po kayo sa aming mga official social media accounts para po sa iba pang updates. Subaybayan at magkarinigan po muli tayo next week para sa panibagong edisyon at bagong pagpasada ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Siyempre, hindi din po natin makakalimutan ang ating technical team na kasama natin bumiyahe ngayong araw at sa inyo na aming manonood na hindi bumitaw at patuloy na tumatangkilik sa biyaheng Kapitolyo. Simula lamang po ito at dahil po patuloy pong aarangkada ang Capitol on Wheels maging sa malayo at liblib na parte ng Batangas. Marami pang kaming inihanda para sa inyo para lalong mailapit ang Kapitolyo sa bawat Batanggenyo. Yes, alam mo, isang taon pa lang, 5th rollout na natin. Ito po ay magtutuloy-tuloy pa po, maging sabi mga sa malalayo at liblib na lugar kung saan mas marami pa po tayong Batanggenyo na matutulungan at mas marami pa pong masaserbisyuhan sa loob po ng isang araw. Ayan, at sa ngalan nga po ni Governor Vilma Santos Recto at ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ito po si Tala Cabello. Ng isang pamahalaang may talino sa serbisyo, puso sa tao at lahat para sa Batanggenyo. Ako naman po si Almira Eileen Baler. Magkita-kita po muli tayo next week para po sa susunod na episode ng ating pagpasada para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa Batanggenyo. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo!